Naku, ang daming madadamay dito mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, ganito yan na. Itong mga kontraktor, maskin abogado ni Diskaya, ninanakawan niya. Maskin yung abogado nitong mga senador at mga congressman, ninanakawan nila. Bakit? Kahit mabigat-bigat ito, mga kababayan, mabigat-bigat itong kaso na to. Ha? Mga kababayan, sa totoo lang, mabigat-bigat ito. Bakit? Ha? Ito po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Na mabigat-bigat ang kaso na to dahil maskin itong mga senador na to, si Jinggoy, di ba? Sino pa? Si Chis Escudero, si Villanueva, si Bong Revilla, si Binay, si Po. Maskin yung mga abogado nila, mga kababayan, ay ninakawan nila. Kaya hindi talaga, nako, maskin ang mga mga kababayan, taga-ombudsman, maskin ang sandigang bayan, lahat. Kasi alam niyo, sa totoo na mga kababayan, pera po ng taong bayan itong ninakaw. Pera ng taong bayan yan. Kaya hindi po talaga makatakas kung may anomalya man. Talagang makulong kung may anomalya man. Bakit? Mabigat ito. Mabigat na kaso ito. Kasi bakit mga kababayan? Maskin yung abogado nila, ninakawan nila eh. Halimbawa ngayon, may abogado si Bong Revilla. Pilipino yan. Nagbabayad ng tax yan. Yung abogado niya. Pero, saan ba kinuha yung mga pundong ninakaw nila sa kickback? Di ba sa pera ng mga abogado nila, sa mga empleyado nila? Kaya maskin mga empleyado nila, galit sa kanila. Kaya kung ikaw man, empleyado nitong mga sangkot sa katiwalian sa Senado o mga senador, wag na po ninyong ipagtanggol yan kasi maskin kayo pinagnakawan. Diba? Yan ang totoo mga kababayan. Maskin kayo, abogado nitong mga senador na to, ninanakawan kayo. Maskin ang Korte Suprema, ang Presidente, ang Vice President, ang mga bobong DDS, maskin kayo, ninanakawan yan. Kaya sa totoo lang, hindi kayo ipapanalo ng mga abogado ninyo. Bakit? Kasi sila ninanakawan ninyo eh. Napansin nyo ba mga kababayan? Si Diskaya, ayun, makukulong na. Ilang mga district engineer, ayun, dinadampot na. At sa December 15, eto na nga ang sunod na mga makakasuhan mga kababayan at aarestuhin. Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva, sino pa? Chis Escudero, Nancy Binay, Grispo, sino pa mga kababayan? Na mga sangkot sa flood control ng mga senador. Mabigat-bigat yan, mga kababayan. Diyos ko po, maskin yung mga abogado, mga staff nila, ninakawan nila kasi nagbabayad ng tax yun eh. Ayan pa si Revilla. Kita nyo naman dyan sa thumbnail ko, nakatabi ni Sarah. Diba? Maskin sila, ninanakawan sila. Maskin yung mga abogado ng ombudsman, mga abogado ng Supreme Court, mga abogado ng DOJ, ninanakawan nila, kaya mahihirapan talaga to sila na laya or manalo dito, mga kababayan. 'Di ba? Kasi maskin ordinaryong tao ninakawan nila eh. 'Di ba? Naku po. Nakita nyo naman mga kababayan, ano bang sabi ni Boyeng Rimulya? Ito, katulad kay Diskaya. Inilipat sa korte sa Davao Occidental ang kaso ng contractor na si Sara Diskaya at ilang opisyal ng DPWA. Kaugnay ng maanomalyang flood control project. Balita mula sa Korte Suprema. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Steve! Yes, pinumpirma ni Supreme Court President Jerry Camille Ting na naipasa na sa Malita Regional Trial Court sa Davao Occidental ang kasong graft at malversation ng kontraktor na si Sara Diskaya. Kasama rin sa nilibat ang kaso ang ilang opisyal ng DPWH na iniugnay sa sinasabing mahigit 90 million pesos sa peking flood control project sa bayan ng Jose Abad Santos. Unang inihain ng Office of the Ombudsman ng mga kaso sa Digo City Regional Trial Court kung saan nagtalaga ang Korte Suprema ng mga espesyal na anti-graft court. Dahil dito, inilipat ang mga kaso sa pinakamalapit Ayan pa si Bongo. anti-graft RTC sa bayan ng Malita na tututok sa mga reklamong may kinalaman sa katiwalian kaugnay ng mga infrastructure project. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, si Brad. Kita ninyo mga kababayan? Ito pa.
Bukod dyan mga kababayan, susunod na talaga sila. Si Jinggoy, si Joel, si Rebilla, si Grispo, si Cheese, si Nancy Binay. Tignan nyo dalawa lang to. Si Eric at Ed Bikyap. Panoorin ninyo. It appears the billionario/political brothers Eric and Ed Vikyap enjoyed a jet-setting, high-flying lifestyle fueled by funds linked to ghost flood control projects. Ayan na. Documents obtained by Billionario.com show the Benguet congressman and the ACT CIS party list representative assembled a luxury aircraft fleet worth about 1.7 billion pesos in just 3 years under Kita ninyo? Kita ninyo, According sa Billionario News Channel, namuhay ng marangya, nakasakay ng mga private helicopter, si Eric at Ed Bikyap, naggasolina galing sa tax ng taong bayan. While millions of Filipinos sank deeper in flood. Million of mga Pinoy na nalubog sa baha. Ghost Flood Control Project affair to have lifted to greater heights. The high life of billionario political brothers Eric and Ed Vikyap. Document obtained by Billionario show that Benguet Representative Eric Yap and ACT-CIS Representative Ed Vikyap had assembled a luxury aircrafts. Putang inang yan. Aircrafts. Skyard Aviation. Collection worth about 28.9 million. 28.9 million at 28.9 million dollar. Dollar yan Dollar, mga kababayan. Ang kanilang eroplano na sinasakyang panghimpapawid ay nagkakahalaga ng 28.9 million dollar. Saan galing yan? Kongresista ka lang naman. Magkano lang naman sahod mo bilang congressman? Maliban na lang kung may negosyo ka dyan. Na may pabahay ka, may mall ka, may 7-Eleven ka, may McDo ka, may Jollibee ka. Maniwala ako na magka-billions ka. Corporation. Ito pa, mga kababayan. Under the Skyard Aviation Corporation in only 3 years, made up to 1 private jet and 6 choppers. Putang ina, isang eroplano, 6 na helicopter. Nagkakahalaga ng 1.7 billion pesos or 28.9 million dollars in just 3 years. Nakabili sila ng private jet at 6 na helicopter. The Yap Brothers aircraft fleet, according to the Civil Aviation Authority in the Philippines, the Yap Private Aviation Empire hailed through Skyard includes Robinson helicopters, R66, $1 million by a vote in 2022. Bell Textron 429, $7.5 million binili noong 2024. At Airbus helicopter H130T2, $4 million in 2024. And 3 Bell Textron Canadian Limited 505, $2.3 million each on 2025. So bagong bili lang to. So 6 lahat. Sunod. The fleet was topped by a 550 million peso Cessna private jet delivered just weeks ago. The Anti-Money Laundering Council said Skyard is too small a corporation to afford such high-value aircraft. Diba? So, ang sabi nga ng gobyerno, napakaliit lang po ng negosyo nilang Skyard. No? Skyard business. So, paano ka makabili ng high-valued luxury aircraft? 6 na helicopter, isang private jet. Diba? Bakit hindi yan nakasuhan ni Martires? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, mga malalaking senador na ang susunod. Jinggoy, Villanueva, Rebilla, Binay, Cheese, at Po. Mga kababayan, grabe sila, no? Tiba. Grabing tibaers nitong mga to. Super.
Super talaga mga kababayan. Grabe, grabe. Super, grabe, grabe. 'Di ba? Kita ninyo, salamat at tinamasa nilang consequences na mga ginawa nila mali sa taong bayan, Sir Ken. Kaya nga, Sir Milin, no? Miguel, shoutout po sa iyo, ma'am. No? Diyos ko, grabe sila mga kababayan, no? Assembled 1.7 billion air fleet in 3 years. Unli ang paggamit ng pera, di na alam kung paano ubusin, kaya aircraft, limousine, etc. mga linta, di ba? Oo, ako niyan, kung marami akong pera, isa lang gagamitin ko, i-bolt ko yan. Oo, i-bolt ko para pagka tumanda ako, meron akong pensyon, meron akong retirement, magagamit pag retiro, at saka masasalo ng mga apo ko. Kaso, mamatay ka na lang, yung konsensya hindi mawawala sa'yo eh. Bakit? Yumaman ka nga dahil naman sa nakaw. Yumaman ka nga dahil naman sa korupsyon. Kasi kung tutuusin talaga mga kababayan, hindi naman tanga ang Pilipino eh. Mga DDS naman ang bobo. Imaginein mo, kahit nga mga Duterte, paano sila nagkaroon ng bilyon kung ganyan lang naman ang sahod nila? Tignan ninyo ha, si Digong 8 buwan na sa dahig. 150 million ang sahod ni Kaufman. Plus meron pang kay Jacob 50 million. So sabihin natin, 200 million a month ang bayad nila. 200 million a month ang bayad nila kay Kaufman. So, 1.6 billion ang nabayad na nila sa loob ng 8 buwan. So, kahit isabay-sabay nyo ang salin ni Pulong, ni Baste, ni Sara at pera ni Digong, hindi nila kaya na ibayad ang 1.6 billion kay Kaufman. Pero yung mga DDS, hindi nila naisip yan. Isipin ninyong mabuti, anong negosyo ni Digong? Wala. Nga. Diba? Walang negosyo si Digong. Walang negosyo ang mga Duterte maliban na lang sa anak ni Pulong na may 7-Eleven. Diba? Tapos paano, kahit ipagsama-sama mo yung salin ni Sara na 89 million, salin ni Digong na 37 million, salin ni Pulong at ni Baste, hindi nila kayang bayaran sa loob ng 6 or 8 buwan yung 1.6 billion na gastos ni Digong sa dahig. Tapos itong mga DDS, naniniwalang malinis, naniniwalang magaling. Nag-isip ba kayo? Ano bang pagkakitaan ng mga Duterte para magka-billion-billion sila pa? Sabihin ninyo, yung sahod nila, compare nyo yung sahod nila, kung kaya bang umabot ng billion yan. Putang ina, kahit may sabay-sabay yung sahod ni Pulong, ni Basti, ni Sara at ni Digong, hindi pa kayanin yung billion sa pambayad niya sa dahig. Maliban na lang kung ipagbibenta ni Digong yung mga ari-arian niyang 42 na mga bahay, mga subdivision. Diba? Maniwala ako umabot billion. Ibenta nila lahat ng property. Pero yung nandyan pa yung property, tapos yung pambayad ni Digong sa Daig, huwag yung sabihin ambag-ambag ng OFW yan. Huwag yung sabihin may mga OFW yung nag-ambag-ambag dyan. Putragis na yan. Aambagan nyo, pag umuwian din nyo naman ikakayaman. Diba? Kita ninyo, ano kayang nasa isip ng mga DDS? Sasabihin nilang magaling si Digong, mabait si Digong. Pero bakit siya nakapagbayad ng 1.6 billion sa abogado niya na 200 million a month kasabay na si Jacob? Kasi take note mga kababayan na hindi lang isang abogado ni Digong, dalawa ha. Si Kaufman at si Jacob. So sabihin natin kay Kaufman 150 million, kay Jacob 50 milyones. So 200 million a month yan. Sure ba kayo na 50 million lang kay Jacob? Baka 150 din. O di 300 million na. Isang buwan. Nako, hindi lang 1.6. Tapos tatanungin mo yung salin 37 million lang, yung kay Sara 28 million o 80 million, 89 million. Idagdag mo pa yung kay Basti at kay Pulong. Diba? Hindi kayanin kahit ipagsama-sama mo lahat ng salin ng mga Duterte. Hindi kayanin yung binayad nila kay Kaufman sa dahig. Kasi kung tatanungin mo, buti pa nga ang magkapatid na Edvic at Eric Yap, meron silang air yard na business. Question nga sila, paano sila nakabili ng 6 na helicopter at isang private plane?
Eh kung ang business nila hindi naman kayang makabenta ng ganong kalaki, eh ang mga Duterte walang negosyo, paano sila kumuha ng ganong kalaki din? 1.6 billion. 1.7 billion question ang mga Yap. Si Edvic at si Eric Yap na merong negosyo, partida may negosyo yan air yard ang negosyo nila. Eh sa mga Duterte, si Sara, si Pulong, si Baste, si Digong, ipagsama mo lahat ng sahod nila sa loob ng ilang taon silang nilbihan. Do you think aabot ng 2 billion? Diba? Mga DDS? So yun lang. Mga kababayan, yung aking reaksyon sa mga oras na ito. End of political career na talaga ni Sara. Mga kababayan. 'Di ba? Ang laki ng binayad nila, saan sila kukuha ng ganyan kalaki? Kaya nga, wala namang negosyo, mga DDS na nood sa akin. Anong negosyo ni Digong? Magbigay kay isa. Negosyo ni Pulong, ni Baste, ni Sara, magbigay kay isa. Kay Hanilet, meron. Sa asawa ni Digong, meron. Eh, kung ako asawa ni Digong, ba't magbigay pa ako sa'yo? Hiwalay na tayo. Diba? Doon mo nga yan malalaman, kaliliit lang ng salin nila, tapos billion ang nagastos nila. Ano yun? Saan nila kinuha yun? Ba't hindi nila nilabas sa salin kung meron silang ganyan? So, ibig sabihin, kapag hindi maipaliwanag at hindi nilagay sa salin, ibig sabihin, unexplained wealth. Diba? So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.